Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Sige, update tayo dito ka-coffee sa pagkaka-aresto kay Digong. Kasi sa kasalukuyan, nasa Villabor Air Base pa rin po siya. Ibig sabihin, nasa paliparan pa rin. Kasi paglabas niyan, may gate lang yan, tapos paliparan na. Kasi si Digong, isasakay na raw po ng eroplano. At dadalhin dapat yan sa The Hague. Kinumpirma mismo yan ang anak niya. And then, i-check din natin yung sinasabi ng ICC. Sabi ni Baste Duterte, yan, verified naman ito, sa Philippine Star itong balita na ito. Check ninyo ka-coffee kay Baste Duterte. Sebastian Duterte, they are insisting that PRRD get on a plane to who knows where using an ICC warrant which does not have jurisdiction in this country. Clowns behaving like clowns again. This has to end. Hoy, isasakay daw po yung tatay niya sa aeroplano na hindi nila alam kung saan dadalhin. Malinaw naman, na-brief naman sila kung saan dadalhin yan. Dadalhin niya sa The Hague para doon ibilanggo. Dahil International Criminal Court ang humuli sa kanya. Hindi naman local court yan ang nag-utos. Ang warrant of arrest hindi naman dito sa korte ng Pilipinas, kundi galing yan ng ICC. They are insisting, sabi ni Baste Duterte, nagpupumilit, that's the term. Siyempre, authority. Alam naman hindi ba sunod yung authority? Si Torre pa. Si General Torre pa, napanood ko yung video, medyo umiinit ka-coffee yung sagutan nila dyan kasi ini-insist ni Hanilet, 80 years old na si Digong. Pero ma'am, regardless, hindi naman sinasabi na kapag 80 years old ka, hindi ka pwedeng arestuhin. Regardless kung anong edad mo, aarestuhin at aarestuhin ka unless minor de edad. Kung minor de edad, hindi ka dadalhin dyan sa The Hague o sa usual na preso. They are insisting that PRRD get on a plane. Sumakay daw po sa aeroplano. Papunta saan? Kaya ayaw sumakay. Kasi pag sinakay na yan, nako, goodbye Philippines na. Mapapa-extend yung kanilang abroad at mukhang mapapatagal yan. Sa daig na dadalhin yan. Sa ibang bansa na yan. Sabi pa ni Baste Duterte, Bongbong Marcos admin is fantasizing that this scenario would materialize, hoping that the issue on the national budget would just go away. The smell of desperation. Oy. Si PBBM pa yung desperate ngayon. Parang baliktad . Biglang si PBBM pa naging desperate. Nating tulo si PBBM. Hindi kayo papatulan. Andun na siya sa tuktok ko. Papatulan pa ba kayo? Nasa baba kayo? Actually, insulto na nga ang nangyayari sa inyo . Napapahiya na kayo dahil ang sinabi niyong weak leader, napakulong si Kibuloy. Napa-aresto si Digong. Weak leader yan ha. Oh. Mabubura pa yung legacy ninyo. Weak leader yan ha. Parang, di ba, nakapagtataka yung strong leader na aresto. Yung weak leader na dyan sa palasyo. Weak leader ba yun? Bongbong Marcos admin is fantasizing that this scenario would materialize, hoping that the issue on the national budget would just go away. The smell of desperation. Nakakatawa to. Si PBBM pa ang desperate ngayon Sabi pa niya, they want a prolonged standoff by using General Torre to illegally detain and deny PRRD of medical care. It seems to me that they are trying to murder the old man. It seems to him, para sa kanya lang, ka-coffee, na chinutsugi daw po yung matanda, kanyang tatay. Hindi titiklop sa inyo si General Torre. Nakita ko kung paano makipag-usap si General Torre. Naninindigan si General Torre. Ito yung warrant, isisilbi niya yan. Kahit 80 years old ka pa, kahit sabihin pa ni Hanilet na 80 years old na yan, bigyan ng special arrangement or special conditions, hindi pwede. Nagkasala siya managot siya. Naglulok sa mga DDSO, beruin nyo, sino yan? Si Lorraine Baduy yan. Kumakalahit kayo sa presidente, kumakatawag kayong wikang presidente, pero kayo itong umiiyak. Umiiyak kayo ngayon. Oh, si Ipe, umiiyak. Kaya kap si Lorraine Baduy. Totoo ba yung iyak na yan o acting lang? Oh. Pinayak kayo ng weak leader. Weak leader lang pala magpapayak sa inyo. Oh. Si Vic Rodriguez to the rescue. Nandiyan din, makikisimpat siya. Pero bakit hindi kayo pinapasok sa loob ng Villabor Air Base? Bakit nasa labas lang kayo? Nasa labas lang kayo. Hindi kayo pinapasok. Bakit hindi kayo pinapasok?
3, 2, 1, action! Oh, iyak! Kumakalait kayo sa presidente na bangag, na weak ang presidente. O, iyakin naman kayo ngayon. Sige, nalihis doon naman tayo. Punta tayo dito sa ano. Mamaya na to si Roque. Si Roque nananawagan eh. Magkita-kita daw sila eh. Ang International Criminal Court nagsalita na. Ito, para malinaw, ka-coffee. 19 minutes ago. Ito, kilala nyo naman yan. Si Attorney Conti. Basahin natin ka-coffee yung statement ng ICC. To be flown to The Hague, the Netherlands, ASAP. Nakakatakot yan, nakakakabayan. Ililipad daw po o dadalhin daw po yan sa The Hague, dyan po sa the Netherlands, agad-agad, as soon as possible. ASAP ka-coffee. Hindi na makakauwi si Digong sa Davao. Hindi na madadala sa Camp Crame, as contrary sa na-report kanina, nasa Camp Crame na. O, hindi na pinaalis ng paliparan. Villamor Airbase, oh, yan, sasakay lang yan. Nandiyan na siguro nakaredy na yung aeroplano. Papunta dyan sa The Hague, dadalhin na yan. International Criminal Court or ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti, said that a person arrested under a warrant of arrest from the ICC should be flown to The Hague, the Netherlands, as soon as possible. Ano ba ang sitwasyon? Ano ba yung facts ngayon? Si Digong na aresto ng ICC. By policy, once na aresto ng ICC, kailangan ka dalhin agad-agad sa The Hague, sa Europa. Uy, from China, from Hong Kong, uy, to Europe, to the Netherlands. Ayun, mas maganda yung klima doon. Mas mukhang mag-i-enjoy siya dyan. Her statement comes after the recent arrest of former President Rodrigo Duterte on Tuesday as he arrived at the Ninoy Aquino International Airport from the Hong Kong. Kakatawa itong mga to. Wait lang ha, ka-coffee. May papakita ko sa inyo. Ang weak leader, ha? Pinaiyak kayo, ha? Ang grupo nila ngayon, ito, pakita ko sa inyo. Yung grupo nila ngayon, nananawagan. Kasi mukhang madadala to si ano eh. Mukhang madadala si Digong sa The Hague. Mukhang dadalhin talaga siya dyan. Itong si Roque Mau, si Harry Roque, nanawagan. Ito para sa mga DDS, makinig kayo, ha? Sabi ni Roque, ang aking panawagan, tayo ay manindigan na. Kasama yung sarili niya, tayo. Kasama yung sarili niya, manindigan na. Tayo ay unti-unti nang magtipon dyan sa EDSA. Wow, sir. Nasaan ka ba? Di ba nasa ibang bansa ka? Ayan na naman kayo eh. Ipapain nyo na naman yung masa, tapos kayo tong nagpapakasasa, kayo tong nakikinabang. Yung mahihirap na naman ang hahatakin ninyo papunta dyan sa EDSA. Kayong mga mastermind, nasa ibang bansa, naka-check-in sa magagandang hotel. Maganda ang weather ninyo. Tapos yung mga mahihirap, gagamitin nyo, papuntahin nyo sa EDSA, babayaran nyo ng 500 para ipagtanggol kayo. Tapos kayo, nasaan kayo? Nag-i-enjoy kayo sa ibang bansa. Hindi na po pwedeng paupo-upo na naman tayo, sabi ni Roque. Sir, lumantad ka. Huwag niyong gamitin yung mahihirap para mag-rally para sa inyo. Kung totoo talaga na naninindigan ka, isasakripisyo mo yung warrant of arrest mo dyan sa Quadcom, dyan sa House of Representatives. Uuwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng EDSA. Yan yung naninindigan. Panindigan mo yan. Hindi yung manggagamit na naman kayo ng mahihirap, dadalhin nyo sa EDSA at pagsisigaw-sigawin ninyo. Tingnan ninyo, napaka-unfair ninyo. Unfair ninyo. Kayo tong nananawagan, tayo, punta tayo ng EDSA, manindigan tayo, magtipon tayo dito at hindi pwedeng paupo-upo na naman tayo. Coming from you? Sa'yo pa talaga nang galing? Samantalang ikaw ayaw mo magpakita. User-friendly ka na naman dyan. Paano kayo papakinggan ng mga DDS? Paano pupunta yung mga tao dyan? Kayo mismong nananawagan, hindi nyo magawang pumunta dyan. Oh, sapul kayo ngayon. Isa pa to si Marcoleta. Napakinggan natin yung sinasabi ni Marcoleta. Yan, may biglang mga naging abogado na ito. Yes, mga abogado, pero magagaling na abogado na naman ito. Anong nagawa ninyo? Napigilan nyo ba yung warrant of arrest? Hindi nyo naman napigilan. Alam mo ba,
ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Diyos ko, panis na, Marcoleta. Wala pa raw pong complaint na ipinapadala kay Digong. Ayaw nyo ang kilalanin yung complaint. Sabi ni Marcoleta, parang hindi naman pwede yan. Nag-issue kayo ng warrant of arrest. Wala pang ang reklamo kayong ibinibigay. O sinasabi kay Digong, sir, ilang taon na yan. Nakabinbin na yan. Ilang reklamo na yan. Binigyan kayo ng opportunity na sumagot. Pero binaliwala ninyo. Dinisregard ninyo ang ICC kasi ang paniniwala nyo walang jurisdiction. Nakakalimutan nyo na nagawa yung krimen, miyembro pa tayo ng ICC. Ano yun? Porket hindi tayo miyembro ngayon, nagagawa nyo yung krimen during the time na miyembro pa tayo ng ICC. Tapos ngayon, question ninyo na yung legality ng ICC, ng warrant of arrest ng ICC. Aba, matindi na kayo niyan. No. Naka-jackpot ngayon si Laila de Lima. Meron din pong statement si Laila de Lima. Siyempre, kaliwat kanan yung mga statement na naglalabasan And I quote her, "This is deeply personal to me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges." Nakaganti ka na, ma'am. Nakaganti ka na. Kinulong ka ng mahabang panahon dahil sa mga peking ebidensya, peking mga husga. All because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice. Their families left to grieve with no answers, no accountability. Correct. 30,000 ka-coffee, 30,000 ka-tao na tsuginil nyo. Today, Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to the world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Hindi na to paghihiganti. Laila de Lima, sige, relax ka na. Focus ka na sa kampanya mo. Iba na ang gumante para sa'yo. Ayan, ICC na ang gumante para sa'yo. Sige, wag ka na magsampa ng kaso dyan. Hayaan mo na lang yan. ICC na lang ang lumite sa kanya dyan. Diba? Nakaganti ka na, ma'am. Sige, patawarin mo na. Patawarin mo na ngayon. Tingnan mo, karma is real talaga. Gumawa ka ng masama, babalik at babalik sa'yo yan. Isusunod na raw to si Bato. Si Bato tahimik ngayon Tingnan niya natin. May statement ba si Bato de la Rosa? Wala pa ako nakikitang statement coming from Bato and coming from Sara Duterte. Wait lang ha, check natin. Wala pa. Busy pa siguro. O baka natatakot na rin. Baka siya naman ang isunod ng ICC. Nahulog sila sa patibong Diba? Ang bilis lang ng pag-aresto. Simple-simple. Smooth sailing yung pag-aresto. Pagbaba ng airport. Ayun, sa pool. Easy peasy. Si Inday Sara Duterte, wala pa rin. Ang last post ni Inday Sara Duterte, yung event nila dyan sa Hong Kong, yung pasasalamat para sa mga OFW. Wala pa siyang nilalabas na statement. Siguro yung abogado niya, nagka-craft pa ka-coffee. Gumagawa pa yan ng response o kung ano yung dapat nilang sabihin. Iyakan sila. Yung mga netizens nagdidiwang marami ako nakikita sa social media. Masaya sila, at least kahit paano justice will be served. Or justice is served. Yan, i-claim na natin. Dahil sa nangyaring ito, actually, makasaysayan nga raw po itong araw na to. May katapusan talaga, yung kalokohan ninyo, may katapusan din yan. Ayan, karma is real. O siya, sige, magbabantay pa rin po tayo sa recent kaganapan dito sa bansa. Baka may komento kayo, ka-coffee, opinion, reaction, baka may mga nabasa kayo, may mga update kayo, pwede nyo isend sa akin, i-personal message ninyo sa akin sa ka-coffee, no, sa ating Facebook page and sa TikTok. Oy, marami din nagbe-message sa TikTok Baka may mga suggestions kayo, pwede nyo gawin yan dyan sa TikTok. O siya, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng mundo, yung mga nasa Facebook, make sure naka-follow po kayo and like para updated kayo. Yung mga nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe and hit the notification icon para updated po kayo every time na may mga bago tayong upload. See you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye.